everyone! It's me, Len, at narito na po tayo para sa ating ika-38 day na ating sharing ng devotion video. At kasama po sa prayer natin ang paggaling ng ating mga minamahal na mga may karamdaman, and include pa rin po natin sa prayer ang aking inaanak na si Baby Sean Kendrick dahil siya ay nag-positive sa isang virus na alam dito sa Hong Kong, and praying na nawa ay hindi siya ma-accommodate sa loob ng hospital at madaan na lamang sa home medication ang kanyang paggaling. So, tayo po muna bago magsimula ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa isang buong araw, Panginoon, na pagsama niyo sa aming pagbibigay ng kalakasan, pag-ingat, mga biyaya, Panginoon, na hindi man namin nababanggit, Panginoon, ngunit alam namin, Panginoon, na walang ibang pinagmumulan nito kundi sa inyo lamang po, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang tuluyang paggaling ng mga may karamdaman, lalong higit ang aking inaanak na si Sean Kendrick, Panginoon, na kung saan siya ay nagpositibo sa isang virus, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na tuluyan mo siyang pagagalingin, Panginoon, by your stripes and the wounds of our Lord Jesus Christ. Siyan will be healed in Jesus' name. And we declare and we proclaim and declare it, Lord God. And sa iba po na may ibang karamdaman, Panginoon, na naman ito, anong mga klaseng mga karamdaman ito, Panginoon. Alam po namin na inyo na ito pinagaling kagaya sa inyong lingkod, Panginoon, na ilang araw ding nagdaan sa hindi magandang pakaramdam, Panginoon. But I thank you, Lord, for the healing, Panginoon, na aking nararanasan, Panginoon. Ay kung paano niyo po akong pinagaling at pinagpala, Panginoon, ay gayon din po ang alam kong gagawin niyo sa aking mga kakilala at mga pangalan, Panginoon, na mababanggit sa aking panalangin na ito. At dalangin po namin ang inyong paglukob ng inyong banal na espiritu at ang pagbibigay ng inyong karunungan, Panginoon, upang aming mas papalawig at mahalukay, Paginoon, ng malalim na pagkaunawa ang inyong mga salita na aming pagbubulayan ngayon, Paginoon, upang mataas ang inyong dakilang pangalan, ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. Samahan niyo po kami mula sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos, Panginoon, at tanging ang kaluwalhatian, kapurihan at kabanalan niyo lamang po ang mataas, Panginoon, at hindi ang inyong lingkod, Panginoon. Ako po ang manatili sa pinakamababa, Panginoon, at kayo po ang sa pinakamaitaas, Panginoon, sa gagawing pag-aaral na ito na inyong salita. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 18:1. Ang byuda at ang hukom. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Message, dito naman ay may ginawa na mga limbawa si Jesus tungkol sa isang byuda at isang hukom. Dahil tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na lagi daw dapat tayong nananalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. Application, kapag daw ang isang tao ay madasalin at may maayos na relasyon sa Diyos dahil sa pakikipag-usap sa panalangin, hindi ito nawawalan ng pag-asa at sumusuko sa buhay. Dahil ang plano talaga sa atin ng Diyos ay mabuti at maganda. Minsan nga lang ay napupunta tayo sa mga maling tao, maling sitwasyon, sadya man natin o hindi dahil pinili natin. Subalit gaya sa araw na ito, na linggo, yun nung ginawa ko kasi itong sinulat kong tawag dito, devotion is yun yung linggo ng pagkabuhay. Ayan. Linggo ng pagkabuhay, muli ni Jesus, ang kamatayan nga at kasalanan ng buong mundo ay pinasan niya. Kaya humingi lang tayo lagi ng gabay at lakas sa Diyos at gaya ni Jesus, mapagtatagumpayan din natin to. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun nga, gaano kadalas ba tayong nananalangin kapag kagising pa ba natin sa umaga? Nagpapasalamat na ba tayo sa Diyos na tayo ay ginising at binigyan ng panibagong bukas? At kapag tayo kumakain, kapag tayo may mga pinupuntang mga lugar or may mga gagawing mga desisyon sa buhay,
sumasangguni ba tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Kung oo at isa kang madadasaling tao ay congratulations mga kapatid. Ayan, dahil sa ipinapakita dito na tayo ay kagaya ng byuda dito, ayan, na tayo man ay masasabing pinakaaba or halimbawa, syempre, dahil hindi naman tayo mayaman at mayaman tayo sa pagmamahal, pagpapatawad, at sa pagtulong sa ating kapwa, ayan, dyan tayo mayaman. But, mayaman naman talaga tayo, hindi lang natin nadidiscover pa yan. But we are totally rich dahil mayaman tayo sa salita ng Diyos at kapag unti-unti nating natutuklasan at nade-develop ang mga yan ay magdudulot sa atin ng kayamanan at paglago. Hindi lamang siya paglagong spiritual. Pwede rin natin magamit ang pinagkaloob sa atin ng Diyos na matibay na relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin dahil bibigyan din tayo ng Diyos ng karunungan upang sa mga magiging desisyon natin ay mabuti ang magagawa nating desisyon at para sa ikakabuti natin. O, diba? So, sabi nga, kapag meron tayo sa buhay natin na kailangan mga pagdesisyonan ng mga bagay, una, wag natin kakalimutan is magkaroon ng mataimtim na panalangin sa Diyos. At maaari ka rin magsama ng Bible verse na alam mong naangkop, halimbawa sa sitwasyon mo, halimbawa, paano magkakatrabaho, paano magkakaroon ng negosyo, or anong negosyo po ba ang maganda, sa pagpili ng taong mamahalin, or pagdating naman sa pagsunod sa magulang at pagmamahal sa iyong kapwa at sa Diyos, syempre, alam mo nang nakalagay talaga yan sa commandments ni Lord. Kumbaga yan na nga yung mga pinaka-importanteng commandments for the new covenant na kung minamahal natin ang Diyos, minamahal at ginagalang natin ang ating kapwa at mga magulang, kasama na yan, at inaalagaan din natin at minamahal ang ating sarili at lahat ng mga narito sa mundo, mga hayop, mga bagay, halaman, ang kalikasan, ayan. So, at nangyari nga rin pala ngayon ang hindi inaasahan na lindol sa Taiwan. Ayan, ngayon ay Wednesday, April 3, ayan, kung saan ay naganap nga ang isang napakalakas na earthquake sa Taiwan. And ayan, isama natin sa prayer natin sa last part na kung saan during that time, ayan, yung sa nararanasan na yan ng Taiwan. Kung iisipin mo, ang Taiwan kasi, marami din mga fault line ng earthquake dyan. Kaya talagang di maiiwasan, magkakaroon talaga ng lindol, di ba? Pero sabi nga, ang mga lindol na yan, kung kinatatakutan mo tayo, iniisip, oh, yun na, magiging second coming na yan ng ating Panginoong Yesus. Pero kung atin pong i-analyze or uunawain, ang mundo kasi ay normal na magkaroon ng mga earthquake or pagyanig. Kasi nga, yan ay natural law ng lupa na para magbalik sa normal na na normal na kalagayan ng lupa or ng mga resources or natural resources ng mundo na dapat magkaroon talaga ng shaking kasi nga importante ito para hindi sumabog ang mga bulkan. Ayan. Pero may iba dahil nga sa pagkakaroon ng lindol, doon naman nagkakaroon ng pagsabog ng bulkan. Pero wala pa ako nababalitaan sa Taiwan na bulkan na sumasabog. Pero sa Pilipinas, marami ng mga bulkan ang sumabog. Lalo ang kilalang kilala sa lugar namin na bulkang Taal. Ayan, sa part ng Batangas. Ayan, but sa amin din, sa lugar namin sa Binangonan, meron ding inactive volcano pero nagdudulot lang siya na mainit at malamig na tubig sa barangay namin, which is naging hot spring na, o diba? So may tabong mainit at tabong malamig sa aming isla sa Talim Island.
Binangonan Rizal. At may Cardona Rizal na side din yan. So, ayan, kagaya yan sa ating mga nangyayari sa buhay natin, minsan sa decision din kasi natin yan. Kapag sa tingin kasi natin ay yun yung tama, pero minsan yun pala ay mali at hindi naman pala yun ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang nagiging resulta ay hindi rin maganda. Pero pag ang napili naman natin ay maganda at nakakabuti, ang magiging resulta din nito ay maganda at nakakabuti. So, minsan kapag nananalangin tayo sa Diyos, iniisip natin, bakit kaya hindi pa sinasagot ng Diyos, di ba? Pero sabi nga, God has a perfect timing for everything. So, pwedeng sagutin niya ng yes, pwedeng sagutin din niya ng no, kasi alam niyang hindi yun posible na makakabuti sa'yo, kaya hindi niya ibinigay, or maaaring ikapahamak mo, or ikapahamak ng mas maraming tao, or wait, ayan, sinasabi niyang mag-intay. Pero basta persistent ka, lagi sa panalangin, pinapanalangin mo ang maraming mga bagay sa ating Panginoon na ipagkaloob sa iyo. And kapag nangyari na ito, huwag mo kakalimutan na ipagpasalamat sa Diyos. Pero kahit hindi mo pa man daw ito natatanggap, ay magpasalamat ka na sa Diyos. Kasi malay natin, di ba? Kapag nakulitan sa atin ng Diyos, ito pa rin niya ang iyong dalangin. Pero kung sakali man hindi talaga ito to pa rin, kahit mag-pray ka na mag-pray, dahil mauunawaan mo na ito ay para sa ikabubuti mo, ay okay na lang din sa'yo kahit hindi siya natupad, di ba? But kapag sinasabi natin ni Lord na maghintay, ay maghintay lamang tayo kung kailan ito magaganap o mangyayari. And huwag tayo magdadamdam o magagalit sa Diyos, dahil sino ba naman tayo para magalit sa Diyos, di ba? Tsaka ipinagkaloob na sa atin ni God ang napakaraming bagay, ultimo ang buhay natin, at bawat bukas na ating araw binigay na sa atin ni Lord. At lagi niyong tatandaan ang pangako ng Diyos sa Jeremiah 29:11 na may alam ng Diyos kung anong plano niya sa atin. Ayan, at tayo ay pagpalain at pagyamanin, ayan, to prosper us at hindi tayo saktan, plans to give us a hope, at magkaroon tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan or hinaharap. So, panghawakan natin yan, and that is one of my favorite and life verses, because I know sa lahat ng aking mga pinagdadaanan, na ating mga sakripisyo sa ngayon, sakripisyo ng mga nag-aaral, sakripisyo ng mga nagtatrabaho, sakripisyo ng nananalangin, sakripisyo ng nag-aalay ng kanilang oras, talento, at kayamanan para sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, ay nakikita ng Diyos sa ating ginagawa. At ang Diyos ay nakahanda na tayo ay suklian sa anumang ating mga ginawa, dahil siya ang pinaka nakakakita ng hindi nakikita ng mata ng tao, kundi tumitingin sa ating isip, sa ating puso, at sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, na pagdating ng panahon ay kailangan nating isulit at ibalik sa Kanya kung ano ang mga na-accomplish at nagawa nito. And nagagawa natin ang greatest commission na makatulong sa ating kapwa upang mailapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos na nasa Biblia, pakikinig kung sila ay may mga hinaing, kung sila ay may mga problema, or mga bagay na mga gustong i-open up sa'yo at ihingi ng tulong. So, be open lang tayo para sa ganyan, because diyan magmiministeryo ang Diyos sa pamamagitan ng buhay natin sa ating kapwa. So, hanggang dito na lamang po, at let us all end up into prayer. Kasama natin sa prayer ang Taiwan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kaming muli, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat alam namin kayo, Panginoon, ay isang mabuting hukom, Panginoon, na kung saan kung ang mga bagay na aming ipinapanalangin ay persistent, at lagi-lagi namin ipinapanalangin sa inyo, Panginoon, at ito ay sasagutin niyo ng yes, no, or wait. At kami po ay maghihintay lamang, Panginoon, kung ito ba ay para sa ikabubuti namin, at alam niyo para sa kalooban ninyo, Panginoon, ay pagkakaloob ninyo sa amin. Ngunit kung hindi niyo man ito pagkaloob, Panginoon, sapagkat alam niyo baka ito ay makakasama sa amin, Panginoon, na ipagpapasalamat pa rin po namin
At kung sabihin niyo man na maghintay kami, Panginoon, ay maghintay kami hanggang sa ito ay tuluyan niyo nang ibigay sa amin, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bansang Taiwan, Panginoon, na bagamat ito, Panginoon, ay isang bansa na inchik, Panginoon. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na iningatan niyo, Panginoon, ang aming mga kababayang mga Pilipino, Panginoon, na walang nasaktan, Panginoon. At ang pag-iingat ninyo, Panginoon, sa mga sumasampalataya sa inyo, Panginoon, sa lugar na iyon, Panginoon, ay alam kong ibibigay niyo sa kanila, Panginoon, sapagkat uh, darating ng inyong mga anghel, Panginoon, upang sa kaluluhan ang mga alam ninyo at nakikita ninyo, Panginoon, na nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Subalit, kung halimbawa man na meron sa kanila, Panginoon, talaga na napahamak, Panginoon, sapagkat sa mga oras na iyon ay naroon talaga sila sa eksaktong lugar kung saan nangyari ang natural phenomenon or natural law, Panginoon, na magkaroon ng lindol sa bansang iyon ng Taiwan, Panginoon. Ay alam po namin, Panginoon, na may mabuti kayong plano kung bakit nangyari ang bagay na yun, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, basta maging consistent lang kami sa aming panalangin sa inyo, Panginoon. At huwag kaming susuko at huwag mawawala ng pag-asa sa buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na darating din ito sa inyong itinakdang panahon ayon sa inyong sariling kagustuhan, Panginoon. Basta kami ay magpapasak, Panginoon, maghihintay na puno ng pasasalamat, Panginoon. At aangkinin, Panginoon, na nakamit na namin ang kagalingan, ang mga pagpapala, Panginoon. Ito man ay pinansyal, physical, Panginoon, spiritual or emotional, Panginoon, at ano pa mang bagay, Panginoon. Basta alam niyong we seek first your kingdom and your righteousness, Panginoon, at ang lahat ng bagay na ito will be added into us, Panginoon. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay binabalik ko na ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless.